Diyos. Tinuod, Lord, ang gingon sa kanta, Ginoo, nga worthy is your name, Ginoong Diyos. Lord, ang imong ngalan, Ginoong Diyos, mao lamang ang among simbahon, Lord. Ikaw lamang, Lord, ang among daigon, Ginoong Diyos, sa among tibuok na kinabuhi, Ginoo. Lord, ganiha kami karon, Ginoong Diyos, among ginapaubos, Lord, among tibuok na kinabuhi, Ginoong Diyos. Among ginaila, Lord, na kung wala ka, Lord, wala kami mahimo, Ginoo. Lord, talang nga ni anak kanamo karon, Ginoong Diyos, kini tungod kanimo, Ginoo. Tungod sa imong pagkamaayo kanamo, Ginoong Diyos, tungod sa imong pag-atiman kanamo sa adlaw-adlaw na mong pagkinabuhi, Ginoo. Salamat, Ginoong Diyos, nga panahon man sa kapakyasan, Lord. Andam ka na mo pasaylo kanamo, Ginoong Diyos. Ang imong kapasayloan, Lord, apli nga rin kanamo, Ginoo. Ginoong Diyos, salamat, Ginoong Diyos, sa imong padayon, Ginoong Diyos, nga paging faithful kanamo, Ginoong Diyos, nga bisan usahay, Lord, among kinabuhi at dunay kapakyasan, Lord. Ikaw, Ginoong Diyos, padayon, Lord, nga maluluyon ug mahigugmaon nga rin kanamo, Ginoo. Lord, sa matag panahon, Lord, sa matag oras, Ginoong Diyos, ikaw lamang, Lord, among simbahon ug daygon, Ginoo. Lord, ginasalig namo kanimo, Ginoong Diyos, among panimbahon karon, Lord, na ikaw, Lord, ang magapanguna, Ginoong Diyos, ang imong pulong, Lord, may magatudlo sa matag usa kanamo, Ginoo. Tudloy mi, Ginoong Diyos. Badlunga mi, Lord, dasiga mi, Ginoong Diyos, para, Lord, kami, Ginoong Diyos, bilid, Lord, na makasupay dira sa imong kabubuton, Ginoo. Lord, i-bless ang matagusa, Ginoong Diyos, bisan pa man padulong padiri, ang mga padulong padiri, Lord, ikaw po, Lord, ang magaproteksyon kanila, Ginoo. Kanimo namo ginasali ng tanan, ginapasalamatan sa pangalan ni Jesus ang tanan mag-ingon. Amen. Amen o amen. Pwede na tamang lingkod. So, mayong buntag sa to ang tanan. Amen. God is good. And all the time, God is good. So, sa mga napatay mga bakante diri sa atubangan, so, pwede tamo lingkod diri So, mayong buntag dahil sa matag usa kanato. So, malipayon na pud mi nga nakita na pud mo namo, makauban na pud mo namo sa pagdayeg ug simba sa atong buhi na Dios tungod kay ingon pa sa pulong sa Dios na ang kalipay sa isa kang Kristohanon mao ang pag-adto sa simbahan. Bayan pa sa iyang pulong sa Salmo chapter 121 verse 1, nalipay ako sa pag-ingon nila kanato mangadto kita sa balay sa Ginoo. Diba? Isa na nato kakalipay tungod kay dira nato makauban natong kapwa na Kristohanon sa pagsimba, pagdayeg sa atong buhi na Dios. Tuod man pwede tan mo dayeg mosimba sa atong buhi na Dios bisan nato sa mga balay, bisan asa ta, pero nindot to magkahiusa ang matag Kristohanon sa pagsimba diha kaniya. So sa makausano may buntag sa atong tanan. So di sa kilid, sa likod, sa tubangan may buntag sa atong tanan. O bumato kita sa nabatay mag-birthday karon na semana. Wala. At natay bisita. So atong i-welcome si Pastor Bong. Si Pastor Bong. Salamat Pastor Bong ang makauban na pud kanamo sa pagtayeg sa atong buhi na Dios. Kung bisan pa man sa matagusangan niya na ato karon. O dili man ta makalamano no. Apan pwede nato sila i-welcome pinaagi sa pagdayeg pinaagi sa pag-awit o isa kaawit, di ba? Atong awitan atong buhi na Dios. So matong buhaton tindog ta atong dayon atong buhi na Dios tapos lingkod maminaw na pud ta sa pulong niya. So ginayon pa ta sa manindog ta atong awiton ang halinat sama-sama. Lahat
padayon kita sa unahan. O nindot juga ayon na ang matag Kristohanon, matag Sunday makita nato sila. Diba? Isa na kadakong kadasig ka nato, isa na kadakong dagdag ka nato kalipay. No, nga diin aduna kita yung mga Kristohanon nga nakita nato na nipadayon sila sa pagdaig sa tong buhi na Dios. Labi na kay isan natin mga problema sa tong kinabuhi, diba? Ang kanang problema jud murag part na sa kinabuhi nato. Diba? Pero dili na siya ingon nga hadlang para untangon nato ang pagsimba, pagdaig sa tong buhi na Dios, diba? Kay sa bata pa man ta na naman tayo murag mga trials nga magyan sa tong kinabuhi. Samot ta katong pinakagamay pagud ta, diba? Na natay trials na magyan, sa matong trials sa tong magian o pagsulay na tong magian katong bata pa ta kanang magtuon taon saon pagbaklakaw, diba? Ay sugod ana kay magtuon taon saon pagkulog, maabot na mukamang na pud ka, dud sa mulakaw na pud ka, diba? Pero kato nga mga panghitabo sa atong kinabuhi nagian nato to, diba? Tungod kay para mas mahimong likon ta, diba? Mantog ka, diba? Pag-abot og mga maedad-edad og mga taas-taas nag edad kay kapag na mo dagan, diba? Pasga na kay tuhod, wala, pasog na kay mo baktas, diba? So, ingana po na itong problema po sa itong kinabuhi mga igsoon, magi na sa itong kinabuhi, ginalet na sa Ginoo na magi sa itong kinabuhi. Tungod kay gusto niya ang Kristohanon mahimong malikpon siya sa pagtuo. Diba? Kaya, kadali lang kayo marag nagyang direct. So, tayo tayo i-fix gamay. Amen. So, padayon na tanong. Padayon na tanong. Mato na kita sa isa po sa itong tumong tuyo. Ano niya ito dali ang pagdahin sa itong buhi na Diyos. O mato kita sa pagdahin sa itong buhi na Diyos, sa mga alawiton. Mato kita sa itong praise and worship. O ginatawag na ko ang magdala niini nga sigso na Ivan Divino. Maayong buntag sa ato ang tanan, maayong Domingo. So medyo natugay tano kay ato ang gitara ni Kalitlag Kayabag. So mas tindot man ang mudahig ta sa Ginoo nga walay distraction, di ba? Walay mosulod sa tong una-una manilahin man ang tingog sa gitara. Di ba? So karon ginanyo na kung matagusa nga manindog ta sa atong mga lingkuranan. So ato na pong gihapon 2, 4, 6, 8, 10, 12. So apit na ta mag 15. So expected yun na ito nga gamay-gamay ra tanaw tungod kay under MSQ ta. So daghan kita o kanang mga distrikto kayong gobyerno bawal ang 18 paubos. Puno ta ni siya kung ato mga young people. Pero ato mga young people kay 18 sila paubos. Yan natay mga adult pod pero 65 po sila pataas mo di sila kadto. Pero gamay lang ta karon no. Pero biska gamay lang ta dungog kayo sa Ginoo ato ang tingog karon. Diba sa pagdaig. So ato ang sugdan, ato ang pagdaig mga igsoon, ato ang tao ng enter, rejoice, income in. Dapat na mga mo. Enter, rejoice. Enter, rejoice, income in. Open your heart to the Lord. Today will be a joyful day. Enter, rejoice, income in. Enter, rejoice. Enter,
padayon para sa imo ang ngalan Ginoo. Mga igsoon, padayon tang kanta, ang kantahon ng Oceans Will Part. If my heart has grown cold, hear your love will unfold. As you open my eyes to the work of your hands, when I'm blind to my way, there your spirit will bring. As you open my eyes to the work of your hands, as you open my eyes to the work of your hands, oceans will part, nations come at the whisper of your call. All will rise, glory show. In my life, your will be done. Present, your presence softly past. Lord, your mercy will last. As you open my eyes to the work of your hands, and my heart will find praise. I delight in your ways. As you open my eyes to the work of your hands, Jesus, open my eyes to the work of your hands. Oceans will part, nations come at the whisper of your call. All will rise, glory show. In my life, your oceans will part. Oceans will part, nations come at the whisper of your call. All will rise, glory show. In my life, your will be as you open my eyes to the work of your hands, Jesus, open my eyes to the work of your hands. Oceans will part, nations come at the whisper of your call. All will rise, glory show. In my life, your will be done. 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 Yes, Lord. Ginong Diyos, wala nami angay nakatungod sa mong kaugalingon, Ginong Diyos. Tungod kay dili na kami ang nabuhi karon, kundi ikaw na Lord ang nabuhi ngari ka namo. Usa Ginong Diyos, amo ang gamiton
ang mga panahon nga imong ihatag kanamo para sa pagsimba, pag-awit, pagdayeg para sa imong pangalan Ginoong Dios. Lord, tanang mga pagdayeg, mga pag-awit, mga pagkanta, para lang gyud kanimo Ginoong Dios. Tungod kay ikaw amo ang Ginoo ug manluluwas. Lord, kini tanan ang ginabalik ang dumugo himaya sa ngalan sa imong bugtong nga anak nga mao si Jesus. Ang tanan mo ingon, amen. Amen. So palakpakan na to ang buhay natin. Ikan salamat o pwede na tanong maglingkod sa tuwang mga tagsa-tagsa nga mga lingkuranan. Kung karon na mga igsoon, di ta magadugay no. Muadto ta sa sentro sa tuang panibahon. So ang sentro sa tuang panibahon mao ang pagpaminaw sa pulong sa Dios karon. So kinahanglan na po ang matagusa nga nasayod man tanong nga nagitay mga kanya-kanya nga mga problema sa gawas sa itong mga panimalay, di ba? So kinahanglan ako nga ato sa nang ibilin sa gawas o ato ang i-focus sa itong una-una o kasing-kasing sa pagpaminaw sa pulong sa Dios karong kabuntagon. Tungod kay ang pulong sa Dios mao ni siya ang magtudlo sa imuha kung unsay imuhang buhaton sa dihang magatubang na ka sa problema. Diba? So kinahanglan ako ang magdala niini nga si Kuya Bong or si Pastor Bong. Ay buntag sa tanan. Kinsa ang nadasig sa atong pagsimba. May mga panahon nga kung naalang ta sa balay, makita na to pirmi ang bugaw, dias palibot, ang bugason, ang labunon, ang mga kalat sa mga bata, ang imong mga butang nga gibutang nimo diha wa naman to sige kag pangita. Say makalagot, say makaluya. Usay masuko ta o makasingha ta, makapangaway ta. Karong buntaga mag-iskot ta may tungod sa pagtuo. Itong passage makita sa Hebrews chapter 11, 1 to 6. Ug ang title nako dire, kumusta man ang akong pagtuo? How about my faith? Dire gisgutan ang pagtuo sa mga nasa Biblia. Pagtuo sa mga tawo nga giila nga mga katawhan sa Dios. Pwede na itong hinumduman ang ilang mga pagtuo, madasig ta sa ilang mga pagtuo. Pero kung matanaw ta sa sulod sa itong kasing-kasing, o sa sulod sa itong una-una, pwede po na ito pangutanaw ng atong kaugalingon, kumusta man ang akong kaugalingong pagtuo. Labi na karon kay nagatubang ta ning pandemic, niya muratag ipriso, di kakagtog samal, katog dabnor, di katog jinsan nga walay mga papiles. Mayo pa ang mga budyaw or mga badyaw. Wala sila yung mga ID. Hindi mo sila kabalo mo hatag sa ilang personal nga profile. Kaya di man sila pinumdom. Wala sila yung birthday. Ang ilang address po. Ang ibaw ka na nila, naaslas Davao. Di mo sila kabalo mo sulat. So, wala sila yung mga papers nga ikapakita. Pero ang mga badyaw, makatog sila ginsan, makatog tagong, makatog samal. Wala yung mga papers. So, usahay, una po, lupit po matani karon sa mga badyaw. Pero, tungod sa panghitabo sa atong palibot usahay, mawala ang atong focus. Yang
ato ang matagaan og atensyon katong mga butang nga naa sa atong palibot. Katong gikanta nato kanina, open my eyes and allow me to see, let me see the works of your hands. Usay makaguna-guna ta. Asa naman ang tabang? Asa naman to si Kuan? Asa naman ka, Lord? Asa naman niya akong ginatubang karon? Pero kinanglan diri nato, basig naugawan ba ang lens sa imong kamera? I-focus lang na. Open my eyes. Let me see the work of your hands. Kung makita nimo nga naa di ay ang Ginoo kapanglihok, bisag wala nimo na ibawi. Kabalo ba ka mga gihigugma niya? Kabalo ba ka nga nag-care siya sa imo ha? Kabalo ba ka nga kung unsa nang imong ginatubang kada adlaw? Na siya nagatanaw and He wants to reach you. He wants to feel your need. He wants to do something for you. Pero atok nang makone. Makuha na to ang iyang signal. Nara diya ang signal sa Ginoo nga palibot. Pero wala siguro ka naka-online. Ang maka-online sa ito is the faith na gibutang niya sa itong kasing-kasing. Ang ato siya ma-reach. Mag-pray sa ta. Father, look at us. Amahan, tanawa ng good me, nga imong mga anak. Nami karon sa pandemic. Matag-usa sa amua na yung mga burden na ginadala. Matag-usa sa amua na yung mga prayer request. Sa among mga kasing-kasing na gusto namong ihatag diha kanimo. But Lord, na kay gihatag sa amua nga amuhang basihanan ang imong mga pulong. Kung pinaagi sa imong mga pulong, mahimugso ang pagtuo, ang faith sa among mga kasing-kasing nga mao ni ang mo konektar diha nimo, mao ni ang mga please diha kanimo, and we will find favor gikan sa imuha. So right now, open our eyes and allow us to see wonderful things in your word. Open our eyes and allow us to see the works of your hands. Oh Lord, usay nag-focus me sa mga butang nga among buhatonon, sa mga utang nga among bayronon, sa mga bata nga gahi kayo ulo, sa mga silingan namo nga samukan kaayo. Father, as we face these things na naa sa among palibot, gitawag mi og mga tawo nga mga anak ni Abraham, mga tao nga naay pagtuo diha sa buhit nga Diyos, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac ug Diyos ni Jacob. Diyos nga nagbugna sa langit ug sa yuta. Dili lang among Diyos. Nahimo pa ming imong mga anak. Tungod kay amo mang nasinati ang kaluwasan diha kang Kristo nga among manluluwas. Ani karong buntaga, napangayo namo ang imong pagpakigsulti kanamo. Open our eyes and let us see, allow us to see the work of your hands. Lord, buhi aragod ni among pagtuo. Bisan dili namo makit-an ang mga butang nga nahitabo sa palibot, dili namo makit-an ang mga virus na nagalupad sa hangin na sa duol namo, dili mi malisang. Kundi we will have faith in you. Na dili mi nimo biyaan, dili mi nimo pasagdan. Thank you for your word. Karon sa tama
kami sa imong mga pulong. We ask for your blessings. Bless our minds. Bless our hearts. Bless our thoughts. And allow us to see wonderful things in your word. In Jesus' name. Amen. Usakay, kung magtinud-anay lang ta, tayo mong nagapakita ta sa uban, paliyong ta, nagapakita ta sa uban nga, kaya ko lang din nato ba? Kung sa sulod di ito, wala na, nag-alingasan na, ka-wild doon na, ang uban, winom na nagtuba, o di ba winom beer, para makuwasan ang gamay-gamayan ang stress. Tanawan mo ang mga badyaw, tungkol sa pandemic, apektado po sila. Pero matingala ka kay murag wala naman sa ila, sanay man sila nga mangayo lang, o pilaray ng mga pangayo, maura na ilang sakto sa kadlaw. Yeah. Pandemic ko wala, maura ka po nilang kinabuhi. So murag wala sila naapektuhan. Yan ako. Mura magmay pagtuo pa ng mga badyaw sa ako sa tuang ng mga Christians. So, ang pangutana sa atong title, sa atong passage karon is, kumusta man ang akong pagtuo? Kasama na to ang passage. Gusto na ko balikon gikan sa 10, Hebrews 11:1-6. Ikan sa 10 kay naadri ganahan na ko babasahon. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, dili na madugay, siya nga moabot, moabot gayud, dili siya maglangan. Apan ang matarong kong katawhan, mutuo o mabuhi. Apan kung may musukwahi kanila, dili ako mahimuot kaniya. Dili kita katawhan nga musibog, ug tungod niini, mga laglag, kung dili katawhan kita, nga adunay pagtuo o maluwas gayud kita. So, the key there is faith, ang pagtuo, ang akong pagtuo. Ang kahulugan sa pagtuo, sa chapter 11, verse 1, mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Ang kahulugan sa pagtuo nga mao nga naa kitay kasiguruhan sa mga butang nga atong gilauman nga dili nato makita. Ay mga gina-compare nila usay ang pagtuo sa ang gituuhan daw nimo ng imong ginilingkuran nga paglingkod nimo di na sa mapungkag. Kuan kaniya iya kang mas makaya. Iya kang makaya. Yung ba nagaingon nga paraspod sa nagatrabaho, mga empleyado, nag-aabot tuusin ang pag-abot sa kinsinas, so di pa sa katapusan, madawat yun nila ilang sweldo. Pero dili na ito ma-compare diha ang pagtuo. Kung kaya atong ginatuuhan, ang atong ginalauman is a kingdom, a city, nga wala pa din ang langit, ang kinabuhi nga walay katapusan, kauban ng atong Ginoo. And nagkinahanglan yun na o lahi nga panghuna-huna, lahi nga pagtuo, aron ato na siya makapud. Aron nga bisag na dili nagakinabuhi karon sa atong huna-huna, kaning atong ginatubang karon temporary lang ni. Moabot ang time nga kuan di ay no, yung duman ako si Tatay Carlos. Wala na daw. Pero nauna lang na siya. Sunod na punta sa iya. Padayon na to, basa. Pinaagi sa pagtuo ang mga tao sa karaang panahon, gikahimutan sa Diyos. Pinaagi sa ilang pagtuo ang mga tao sa karaang panahon, gikahimutan sa Diyos. Nga namang nahimaot ang Diyos sa ilaha. Tungod sa ilang pagtuo. Kaya tungod sa ilang pagtuo, gituman nila o nahimo silang obedient sa word sa Ginoo. Tungod kay nituo man sila.
sama sa usa ka bata nga dependent sa iyang mama o papa. O naa siya faith sa iyang mama o papa. Na siya pagsalig sa ilaha nga pagmata niya buntag ma-provide ng iyang pagkaon. Sa diyang matulog siya sa gabi, na siya katulganan o i-prepare na siyang papa o sa iyang mama. So tungod kay na siya pagtuo, pagsalig sa iyang ginikanan, kung naay mga sugo ang iyang papa o mama, mutuman po na siya. Kung tungod kay mutuman man siya, mahimot ang iyang ginikanan, ug naa siya blessing. Sa gamay pa ko ang akong mama, pero may nag-remind sa ako, niya bong, obedience brings blessings. Disobedience brings consequence. Kung mutuman ka, nabi kay panalangin. Kung di ka mutuman, na kay consequence, na kay madawat nga dili maayo. Para sa ako, kung dili ko mutuman, na ako'y masipyat nga gisutis ko mama nga di na ko mahimo, nagulat ang sinturon. Di na siya musaba sa ubos, wala kay balong upan nga ginadisiplina mi. Tawagon mi sa ilang kwarto niya. Ang buhat kabalo na mi ana, every time nga tawagon sa kwarto, pando na, bakus na. So pangungtanan na siya, pila ka hapa. Kung mingon ko ikaw bahala, daghano na niya, sakit kayo. So mingon lang kung mingon ko isa lang, puskon po na niya kayo. So mingon ko tulo. Ipabuon man na niya. Buon mong short. Yang lubot ni mo, pakapa ka sa kama. Kaya dili na ipaagi sa lubot. Amo paga guna akong lubot nga na, tulog ka guna sa sinturon. Ilak ko, kasuko ko. Kung mama mo lingkod sa mong tapat, nakabalo ba ka nga nang gibunalan ka? Niya. Kabalo mo na ko sa ikong sala. Yan sa may imong himuon. Mulat gina siya ang tudngam mangayo kong pasaylo. Kung mangayo na kong pasaylo, i-pray over ko niya mo, pray na siya, i-release niya ang pasaylo, ipagkauman. Kung naa na siya kay kitaguan dito, yan ang ipagawas, kuwan siya, juice, iplan ko niya juice, o ipapainon ko niya gatas, para maulian ko. Iyan ginang ng doktor ni, obedience brings blessings. Disobedience brings consequence. Kung natay pagtuo diha sa Ginoo, dili lusod ang pagtuman. Doon kay kabalutang nga He cares for us. Kabalutang nga ginaatiman ta niya. So ang mga request niya, ang kabalutang nga desire sa Ginoo, desire po sa atong kasing-kasing. Sa diyang nag-eskwela ko, elementary, high school, mamas boy mo bigro. Ang ako una-una filmi, malipay ni si mama, okay mo una ko ni. Para sa akong heart, gusto na ko nga ma-please na ko kung mama filmi. Ang akong papa, medyo stricto man ka ng sigilag kasuko, ka ng murabag, di kayo kakaduol sa iyaha. Hadlok lang ko sa akong papa, pero ang akong heart, nabit pirmi si mama. So, dayon ta. Pinaagi sa pagtuo, nasabtan nanto nga ang kalibutan gibuhat pinaagi sa pulong sa Dios ug ang makita gihimo gikan sa mga butang nga dili makita. Kung natay pagtuo sa Ginoo, mahibaw-an nato nga kaning kalibutan nga nakita nato karon, or kung mapatong nimo ang universe, ang vast universe, sa bata sa galaxy, sa Milky Way po yun. Ang ato ang Earth, kung tanawan nimo sa universe, isa lang nakadat. Ang creation sa Ginoo, ang Milky Way nga galaxy nato pinatawag, daghan kay nag mga planets diha, daghan kay nag mga dots diha nga sama kadako ug mas dako pa kaysa atong kalibutan.
na ang creation sa Ginoo. Kita, nata diri sa Earth, ang ato ang galaxy natay 9 planets na naput sila discover at nga isa or duha na. But, dugay naman ko kung waka eskwela. Mga bagong estudyante ron, kabalo na sila sa iyang science. Kung tanawon na to, ang vast universe nga gi-create sa Ginoo, isa lang kadat ang Earth, o sa sulod sa Earth, ang vast na kadako sa kalapad sa yuta. Nadiya ang Pilipinas, o sa sulod sa Pilipinas na 100 million katao. Naabot na din na ikaw, sa imong pangalan, ako, imong bana, imong asawa, imong mga anak, imong mga igsuon, narito, unya, kaila ang Ginoo sa imong pangalan. Kaila ang Ginoo sa akong pangalan. Matag usa sa atuba, He knows our name. He knows your name. He knows my name. Kabalo siya sa imong likes, kabalo siya sa imong dislikes, kabalo siya sa imong strength, kabalo siya sa imong weakness. Ingana ka wise. Kalalong ang wisdom sa Ginoo nato nga gialagaran, sa Ginoo nato nga gisimba sa kadako sa iyang creation. Concern siya sa matag usa sa atua o nakatutok siya, nakafocus siya sa matag usa sa atua. I know the plans I have for you, says the Lord. Ingon niya kay Jeremiah. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Si Jesus po sa time niya, ingon niya, sa John 10:10, the thief comes to steal, to kill, and destroy. Amot pasabot sa thief dito, mauna ang yawa. Ang kawatan. Pandingon ni Jesus ito, sa diyang ingon siya nga siya ang shepherd, ingon niya, I come to give you life, life in abundance. Niani ako, aron ka Tagalog kinabuhi, kinabuhing madagayaon. Ang kawatan mo ani siya ron kawat. Mukuba o mupatay sa kinabuhi nga gihatag sa Dios diya kanimo. Apan si Jesus ningon, tagaan-tagang kinabuhi nga madagayaon. Sa diyang nidawat na to si Jesus nga atong personal nga Ginoo manluluwas nga siya na namatay sa cross. Ganti or bayad sa atong mga sala. Instead, kita utang i-persecute sa Ginoo, kita utang bunalan, kita utang silutan. Si Jesus ang niangkon sa atong mga sala sa cross. Sa diyang gidawat niya, nato siya nga atong Ginoo manluluwas, itagaan tag katungod sa Dios nga mahimong iyang mga anak, mahimong luwas nun gikan sa silot sa sala, ug mahimong makadawat sa kinabuhing madagayaon nga gisaad sa atong Ginoo nato. Sa diyang na Christian na ta. Sa diyang idawat ta sa Ginoo, may altar call ba? O gi-invite ka sa friends sa simbahan, may na-touch ka sa message niya, and kay yes Lord, I will obey. Yes Lord, ihatag na ko akong kinabuhi diha ninyo. Mo nang tayo nga na-born again ka. Mo nang tayo nga nabuhi ang pagtuo diha sa sulod sa imong kasing-kasing, sa sulod sa imong kinabuhi. O nag-start ka sama sa iyong ganina ni Brother Jesse. Gikan pa sa gamay nga bata, nagkamang pa, ito nga nitindog, ito nga naglakaw. Nga na ang atong walk of faith. Sadang bata pata, napay nagapakaon sa tuwa. Ina-fed tag milk. Sadang mo dako na ta, kahit na nga pagkaon ang atong makaon. Samtang nagatubo ta, masaligan na ta. Pero sa gamay pa ta, sige lang tag ginabantayan na, kay yaya, ginabantayan ta sa akong parents. Sadang dako-dako na ta, pasan-usahay. Biyaan na ta. Kalakaw-lakaw naman nag-iyaha. So niya nag-eskwela na ta, pero miro yatog yun ta sa eskwelahan. Pag dako-dako na nato, kita na lang may matog eskwelahan. Hangtod nga, naabot ta sa time nga, muhamtong na ta. Wala naman si mama nag-atod sa kuha, wala naman sana. Kita na yung kamot o gatuwa. Kita yung nagapangita na sa itong kalipay, kita yung nagapangita na sa ato ang mga assignment na to, mga buhatunon na to, atuan ng personal na responsibility. Ang abot na punta sa time, nakita na po yung nag-atiman o mga gagmay, mga bata, bago pagtuo,
Nga itong nag-guide, nadala diya sa tubangan sa Ginoo. O ato ang natudluan po sa pamaagi nga iya sa Ginoo. Balik ta sa atong passage. Pinaagi sa pagtuo na saktan nato nga ang kalibutan gibuhat pinaagi sa pulong sa Dios ug ang mga makita gihimo gikan sa mga butang nga dili makita. Nauna-una gud nato. Kung tanaw na mo ang pattern sa galaxy nato, Mercury, Venus, Earth, Mars, kapalibot sa atong solar system sa Sun. Anong gabitay na sa kawanangan, anong dili mo na sila mo, wala mo na sila ka-chaos. Isa kayo nagkagunit na nila. Nga kung tanaw ni mo, ang atmosphere nato sa sulod sa atong gravitational force sa Earth, paggawas na to anak, wala na gravity, ang mga, sa ginatawag nila ilo, dito mga meteors, iya nga sila kuha dito. Ang mga spaceship nga makagawas dito, mahimong panggaon sila meteor niya, mabungkag sila sa speed, sa mga bato nga na dito. Ang ato ang Earth, protected sa atong gravitational force. Ato mga meteors nga pandihadili sila kaduol. Unless nga daghan na daw bangag karon ng atong Earth, wala na tong iyang covering, iyang skin. Kunya ang atong gravity mo higop na sa mga meteors nga nasa gawas. Anong ingon nila mahulog ng skylab, mahulog na tong mga kuan sa unang mga meteors o na makaguba sa kalibutan. So kung una-una na to ba, unsa may nagagunit anang mga butang diha nga nasa kawanangan nga dili sila mutuk kanang steady sila diha. Sa science, nag-isod ang science pag-explain na. Ay bagong nga theory karon gitawag nila og quantum theory. Isod na mo ta lugay na ta kung i-explain ko na lang. Pero ang isa ka makahibulungan nga butang diha nga ang gahom sa Ginoo mo'y nagagunit sa tanang butang sa kalibutan, sa gawas sa kalibutan, ug sa mga butang nga dili nato makit-an. Ang nature nga smooth ang iyang pagdagan, ang iyang movement. Kung tanaw ka sa nature, sa mga kahoy, sa mga bulak, kanang makahatag og calmness, peace imong kasing-kasing sa imong nauna. Creation na sa Ginoo. Kung tanaw ka usa ka mga butang sa nature nga perfect, nga murag walay sikti at walay mali, iya na sa Ginoo. Ang mga environmentalist karon moingon nga tungod sa basura ang imong gilabay, akong gilabay, ginadaot nato ang nature, ang environment, ang creation sa Ginoo nga perfect. Kinsay nagubak kita ra. So ingana ang Dios nga atong gisimba, ingana ang Dios nga atong giilagaran, ingana ang Dios nga nagaingon kanato, dili kaniya biyaan o dili kaniya pasagdan. Saan man na ito pag-angkon na anang iyang saad sa atong kinabuhi. Kamay pa ko sa una, yun ako unsaw man ako pag-igugma ang Ginoo, nga di na ko makita. Nga naglisod gani kong igugma sa kong papa, naara diya. Munta na ko sa kong papa. Sa kong una-una, kurag, lisod man na igugma, di man ilababol si papa. Si mama ngayon, una-una na akong namukambing sa iya, mugapos, mugida sa iyang paa, wapo niya akong ulo, pero di na ko muna-una ang aming anak ko sa akong papa. Kaya akong papa murabag, stricto siya, layo siya, murag kong muduol kasi ha, kanang tarungon ko di mo imong sulti para mag-grant di mo pangayuon. Kaya na ba murag na ako'y kahadlok muduol sa akong papa. Yun ako, kung saan ako pag-igugma sa Ginoo, sa Diyos nga di na ko makitaan, tayo ang sugo niya, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Saan ako pag-igugma sa Ginoo, di na ko makita nga, lisod mo na ko igugma sa akong papa ng natriya. Padayon ta. Tungod sa pagtuo, naghalad si Abel nga to sa Diyos o mas mayong halad kaysa kang Kain.
Tungod sa iyang pagtuo, gikamutan siya sa Diyos, ingon nga taong matarong, kay gigawat man sa Diyos ang iyang mga halad. Patay na si Abel, apan pinagi siyang pagtuo, nagsulti, yapon siya. Tungod sa pagtuo, wala namatay si Enoch. Sa kaila kay Enoch, idala siya ngadto sa kay tasan. Wala na siya ikaplagi, kay gikuha man siya sa Diyos. Nagingon ang kasulatan nga sa wala pa kuhaa si Enoch, nakapahimuot siya sa Diyos. Ang atong pangutana ganina, kumusta man ang akong pagtuo? Kumusta man ang akong pagtuo? Naadiri ang mga pagtuo sa mga katawhan na gigamit sa Ginoo sa una. Kumusta man ang akong pagtuo? Nakapahimuot baka ako sa Diyos? Ituuhan ba nako ang iyang mga pulong bisag wala pa nako nahibali ang ana sa unahan? Ituuhan ba nako siya nga bisag naglisod ko karon bisag daghan ko utang di ko niya pasagdan, di ko niya biyaan? O di ba sa kung una-una, Lord, asa naman ka, Lord, wala po ni mo tabangi. Kung ingon ka na, ituuhan ba ni mo siya? Ang atong mga papa o mama, sa ulog-ulugan na to. Kung sa badyaw pa, sukalan daw, ibutang ang sukal para daydayogon, para mutambis, para manghatang. Usaya kung ginapabati sa Ginoo, Lord, huwag ko ni mo biyak tabangi, Lord, sandal mo ko ni mo. Usaya nakitaan sa to, ang atong pang pagtuo. Pero sa unsa na sitwasyon, ingon ka saya, Lord, salamat kay Lord, kay naak. Salamat ka bisan naglisod ko. Naragyan ko'y tao na kay numdum sa kuwa, ni alalay sa kuwa. Salamat, Lord, nga daya akong mama. Isa giaway ko sa akong boyfriend, giaway ko sa akong girlfriend. Nari akong mga igsuon. Lord, salamat. Nakita niya sa iyo atong kasing-kasing. Nakita niya atong una-una. Diya ang atong pagtuo. Ano sabay imong pag-atubang sa mga sitwasyon nimo karon? Nagadahig bagyapon ka sa Ginoo kay gituuhan nimo nga naa na siya, di kanya pasagdan, di kanya biyaan. O imo ba siyang sabanang sa Ilonggo gibasol? Imo ba siyang gi-blame sa imong kahimtang? Gamay pa ko negosyante akong papa. Ang sakyanan nga van nag-deliver ng stock sa bukid kay sa Ilonggo siya. Nya giulman sa among paryente diri sa Kalinan. Doon ang kalinan kay naninyo siya pag-uwa diya. Nahulman ang among sakyanan pagsaka diya sa ulas na blow out ang front na tire. Nya nangawat siya ikas nga kalsada niya bahada man na ulas kang palikog ganyan pasaka bitaw doon kalinan. Ang nakasugat nga sakyanan paspas kayo. Nya kay nangawat man siya kuan kay blow out ang front nga gitsuni. Automatic ni simang ang among sakyanan kawas niya napanggaan sa front yung diretso yun. Nga naman to ang makina sa iyang kalaban naman sa tubang na mo kay pan nasa luyo ang makina. Kuan ang pasahero man nasa tubangan naipit. Ang kanang mga kuan nga wa imbis mo atong tagkasal sa ospital lang ilang kadulungan. Tungod kay ang among sakyanan walay third party liability kay dili man siya insured as kanang for hire nga sakyanan sa mga pasahero para man kargahanan og mga epektos pang deliver sa bukid. Walay insurance ang mga disgrasya. So ang akong papatanan ang ni-shoulder sa ospital sa probinsya pag nagdala dili sa wala pa man ang SPCUC sa una kuan pa man Davao Medical Center DMC pa man siya. Nya na-bankrupt ang negosyo sa akong papa. Nahurot ang iyang tindahan. Niya nakautang siya ng bangko. Kay katulong nag-appeal sa kaso diri sa Circuit Court sa Davao. Dini appeal ang akong papa sa Court of Appeal sa Manila. Pildi ang
Ang mga abogado yun, saka tag Supreme Court, saka pag Supreme Court, till bilang gyapon. Bankrupt ang akong papa. Ako ko sa Ginoo. Yun ako, Lord. Ingon ni mo, dili ni mo pasagdan, dili ni mo bigaan. Nagasimba ni every Sunday. Walay pahuli kung bisag Miyerkules sa prayer meeting na amin kanunay as a family. Ang akong papa elder sa church, ang akong mama deacon sa church. Yung anong gitugtan man ni mo nga, mapurdoy ang akong ginikanan si papa. Yung ako ulaw, kaya ko kayo mo eskwela ko. Muna anak ni Asol, madunggan ako ba? Muna anak ni Asol, katong napurdoy. Ulaw kayo ko. Ako mga amigo. Kay dati galanti ko, dagang kong dala nga mga candy, mga chocolate sa eskwelahan, dagang kong amigo. Pagka-bankrupt sa negosyo sa kong papa, wala na siya tindahan, nagbalik sa panguma. Nag-farmer na lang siya. Niya nag-put up siya gamay ng pigiri. Ako pag-galing, ugas sa tai. Buntag, utog, hapon. Ako yung kasirit o tubig para malimpluhan ang pigiri ng gamay. Start sa kong papa. Ato nga time, murag dili ko katuo nga pinangga ni si Ginoo. Nya gi-blame po na akong papa. Akong papa ingon ako. Wala man ni pagtuos papa mo nga nang nahitabo ni sa mong kinabuhi kung napo ni siya pagtuo di mi maingani. Grabe ninyo, naka-learn ko lesson. Kaya nakita nako nga akong papa di ay dako di ay siya og pagtuo. Kaya bisag wala na siya negosyo, farmer na siya, wala siya ni undang sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung mata na siya kelas 4 sa adlawon, nagasipol-sipol lang siya, farm. Muli na siya alas 5, alas 6 sa buntag sa balay para mga mukaon. Kapoy, pero pag mata na mo, tigumon lang yapon niya. Dali mo kay mag-debosyon ng mata. Nakita na ko na dati negosyante siya, nasa mga sakyanan, wala kami sakyanan, nakaprindang yang yuta sa bangko, kunya, nanguma na siya. Pero ang iyang pagpangalagad sa Ginoo na usap. Nilakutay siya. So karon nakita na ko nga, dako di ay ang pagtuo ni Papa. Tungkol kay sa kung sa'yo nitabo sa iyang kinabuhi, nituo siya, nga wa siya pasagdi sa Ginoo, wa siya biyay sa Ginoo, nangalagad lang gyapon siya sa Ginoo. Masulti po na po sa inyo akong lula. Itong gamay pa ko, wala pa'y tambal kayo ng ulcer. Wala pa ng mga criminal escaron, wala pa ng mga daghang tambal karon na pampakuan sa hyperacidity. Akong lula kumutukar, iyang ulcer. Ano siya, minun siya. Uy! Sa iyang kwarto. Hindi na mo na-disturbuhon kay sige na siya hilak. Pagkahuman niya hilak, mukanta na siya. O Diyos, tumana ang buot mo. Yan kanta. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Inaantos niya itong iyang sakit sa tiyan. Yan, iinan pa din ang Ginoo nga ikaw ang bahala, Lord, sa kong kinapulit. Pagkataon-taon mo, hilom na. Kami nga mga apo niya, kay na may rice mill o corn mill na kong lula. Niya siya man ay nagabunit sa sudanan sa Sinsilyo ba. Kada buntag kami nga apo, manuktok mo na siyang puntahan sa iyong kwarto. Yung mga yung may piso-piso. May isa kaigagaw, yan lang Samsung, paborito niya to. Sa mga piso-piso sa iya, 5 na. Adili ba ito kay 25, dito pa mga tagsamuha. Kay Samsung, piso yun. Niya magsilos nga ito kay Samsung, pero Samsung, hindi mo na matulog sa kay Lula. Pero ako nakita dito, nga among Lula, isang nag-agulog siya sa sakit. Kabalo siya, nga ang Ginoo nga iyang gialagaran, pangayan niya po niya, tayo ko ng simbahan. Mukantak niya po siya, Lord, have thine own way, Lord. Have thine own way. So, maingon ako nga, dili lang di ay ang mga tao na nasa Bible ang pwede na itong pangitaan o basis sa atong pagtuo diya sa Ginoo.
pangutana ganiya, nag-refer na ako. Kumusta man ang akong pagtuo? Kumusta man ang imong pagtuo? Kung sa may tanaw sa imong mga ikagaw sa imong mga, kung sa may tanaw sa imong mama o sa imong papa sa imong may tungod sa imong pagtuo, kung sa may tanaw sa imong mapag-umangkon sa imong may tungod sa imong pagtuo. Ano ba sila ikasulti? Kana si ate, kana si kuya. Yung anak na, pero pinangga ni nga anak niya niya. May gugmaon kayo na siya sa Ginoo. May palangalagad na siya sa Ginoo. Kung ang gugma sa Ginoo na makita na mo sa iya. Kumusta man ang imong pagtuo? Kumusta man ang akong pagtuo? Sila nag-atubang ta sa atong daily activities sa balay, sa trabaho, sa atong mga silingan sa palibot. Kumusta man ang ilang tanaw diha nimo? Makaingon ba sila nga kana born again diya na siya? Mao na among gagananan kung na may problema or wag may problema na sa iya. Or nakitaan ba nila ang imong pagtuo? Or nakita nila ang kakulang sa imong pagtuo? Ikaw rin kay baluan na ug ako. Imo ng Bible nga gibasa nato kanina sa chapter sa verse 6. Walay makapahimot sa Dios kun dili pinaagi sa pagtuo. Ang muduol sa Dios kinahanglan gayud mutuo nga dunay Dios ug gantihan niya ang nangita kaniya. Tungod kay sa pagtuo, kung muduol kita sa Dios nga naay pagtuo, kinahanglan ang kinahanglan gayud mutuo nga dunay Dios. O ang Dios natong tuuhan, kinahanglan tuuhan nato nga gantihan niya ang nangita kaniya. Nako isa ka illustration nga may tungod sa akong damgo. Na pwede na akong mahatag sa conclusion siguro. Iskwela ko engineering diri sa Davao, nag-side 9 ko. 800 lang akong allowance every month. Matag sa akong mama. Nag-side 9 ko, kung pamaligya og mga diverse watch. Mga medium, small, o large nga diverse sa una. Nya, palito na ko na siya sa Lakshmi Emporium. Itong turko sinuuna diha sa may itong na kanang kuan karon kanang Unitap karon manay Lakshmi Emporium diha nga wholesaler mga watches, mga sunglasses, mga unsang mga items nga attractive as pananaw nato. Sa diyan nagapalit ko og mga relo. Palit na ko ato murag 600. Nababaligyan ako siya 1,000 to 1,200. Nakabinansya ko, nga mauna ako ginadugang sa akong allowance kay 800 naman mahatag sa kong mama. Kada sulod na ko ang tindahan, may front diha nga may kuan nga sa tawagana nga kuan nga samin ba kanang displayan nga samin. Na ako i-crush ito nga Ray-Ban. DL nga kuan nga Ray-Ban. Gold-plated ang iyang kuan. Original din siya nga DL, Kusanlong. Nya kadaagi na ko, pagod ko, madaligid ko ba? Pero wala pa man ko natigong mga kwarta, wag ko kapalit ato. One night sa akong dream, nagdamgo ko. Pag-agi na ko anong street sa San Pedro, itawag ko sa sales lady. Nya, Mr. Pachico, nakay item diri, nawala ni mo nakuha. Naku ako? Nya, oh, ikaw. Nakay item diri nga, kuhaunon ni mo. Naku, unsa man? Kato na ko. Ipagawas niya tong BL nga, mas guwapo pa kaysa akong gustong paliton na tag 1,200. Ang price niya to 3,500. Nya, ingon niya, gibayran na ni. Nya, imuha na ni, butang-butang man yung pangalan, tan ako sa imong IDB. Ikaw gani mo ni. Nya, nabayaran na ni. Tungod kay naka-deposit diri sa mo, bayaran lang ni mo ang deposit. Nya, ingon ako pila man. Nya, 800. Nya, kitanaw na ko ang sulod sa kong pitaka. Sa isa ka bulan, akong allowance is 800.
Pagtanaw na ko sa kong pitaka, mga 400 na lang akong kwarta. Bisag ihurot na ko gahatag, di ko kabayad bisag deposit lang. Pero human na to gibayran, ang riba na ako na to. Pero kinahanglan ihurot na ko, hatag na ko, tanan akong kwarta. Ngayon ako, magunsa na naman ko for the rest of the month, kaya wala tunga-tunga pa na sa bulan. Kung ihatag na ko akong 400, unsaon man ako. Unsay akong pamalit o pagkaon, allowance, kung nagabayad ako sa ako ang kaya nagapa-cater naman ko ato sa boarding house. Napunsaon lang man ako pagbuhi for the rest of the month. Kung abot sa kong una, mapauli ko sa kong mama. Na ako isulti sa iya, ma'am, ay naghatag sa ako, ako isulti kinsa. Basta gibayaran ng ribbon nga gold-plated. Yan, 3,500 ang presyo niya, bayaran lang ako 800. Na 400 naman akong kwarta, yun ako, buhila ko sa kong mama, ma'am. Lubangin 400 ang akong allowance with. Ang 400 akong kwarta para makuha na ko itong ribbon. So, ikuha na ko ang 400 sa kong pitaka, gina na ko ang sales lady. Katunga lang sa deposit ang akong ihatag. Nabalikon lang na ko ang katunga. Sa kong una-una, kung paulit ko sa kong mama, o nagatuog ko sa kong una-una, na pag-ulit ko, musulti ko sa mama, naluoy ako mama, dugangan niya akong kwarta. Makuha na ko itong ribbon. Pag natana ko sa punta, klaro kayo akong green. Ako, sa may doon pasabot ato. Isa diyan, nagdulong ko sa school, hindi pa man sa engineering sa una sa may Bonifacio. May forestry pa man na diyan, may radio diyan, o kung na engineering, wala pa dito sa Matina, wala pa ng Matina sa una. Pag junior na naman, pag second year na nako, mga pa lang ito pagpalit sa Matina, pag-develop sa Matina. Ang yakto na mo dito, mga laboratory na mo sa chemistry, sa mga subjects. Pag hindi pag yun ang main, Bonifacio. Pag lakaw na ko, hindi ka naman ko diya sa may Barrio Sexy. Sa Claveria, nag-board. Lakaw ko pa dulong o, marabag yung sa Ginoo ang meaning sa aking nag-iingnan ko sa Ginoo, siguro ang Holy Spirit ang sa kong singkasin na desire ni mo ang mga tuong langit. Ibayaran na na ang imong kaluwasan. Luwas na ka para ka magpadulong ang langit. Pero, kinanglan ihatag ni mo ang tanan ng naa sa imong pitaka. Hatag ni mong tanan para mabayaran ni mo ang deposit lang sa imong kaluwasan. Kung bisag ihatag pa ni mo yung tanan, dili lang gyapon na makabayad sa deposit lang, labi na sa gift, sa kaluwasan, ay ihatag na sa imong ibayaran na sa atong Ginoo. Apan bisag dili na ito makaya, ang deposit mo na itong ilip ni mo, ihatag ni mo yung kaluhoy sa Ginoo. Bisag ihatag ni mo fully, dili gyapon na makabayad. Pag-serve ni mo sa Ginoo, dili gyapon na kabayad sa imong kaluwasan. Ngay panahon lang gyapon nga kulang gyapon na ang imong paningkamot sa pagpangalagad nimo sa Ginoo. Pero sa dihang kulang ang imong paningkamot o ihimo nimong tanan na remember nimo na pwede di ikaw moduol sa imong mama. Sa dihang kita na nimo, naghihibog nimo tanan para sa Ginoo. Ug marot na aman gyapon kulang. Naglisod gyapon, subida gyapon, di gyapon nako makaya. Ulang sa Ginoo. Rest assured siya ka na kung sa itong imong kulang, kaya niya itong kunan. Kung sa itong dili ni mo makaya, kaya nang yatag sa Ginoo diya sa iyo. Ikaw rin nakahibalo kung sa ang dagan sa imong pagtuo karon sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Kumusta man ang imong pagtuo? Kumusta man ang akong pagtuo? Hindi na ako sumpayan siguro. Kung Tagalog, panahon ng Holy Spirit na mag-iok sa kasing-kasing o kamo nga pagpaginugtok o makapakigsulti niya sa Ginoo pagkamputa. Mahal,
Open our eyes. Allow us to see the works of your hands. Pabrihi ang mga mata. Allow us to see the wonderful things in your word. Allow us to see the works of your hands. Pinagi sa mong pagtuo. Tabangin ni nga may kitaan na mo ang mga butang nga dili makitaan nga imo na di ay nga ginabuhat sa among mga kinabuhi. Ingon ka nga dili minimo pasagdan, dili minimo biyaan. Abot pasabot na lang di ay ka. Kinahanglan di ay ka na mo ma-reach ang imong signal. Connect mi diha sa imuha, ma-online mi diha sa imuha. Aron maka-download mi, aron maka-upload mi, ug normal ang among function sa among kinabuhi. Lord, salamat sa imong pulong nga nagapahinumdum namo. Naara di ay ka. Ubuhi di among pagtuo. Kay ikaw man ang Diyos, ngayon namong tuuhan, ngayon namong simbahon, ngayon namong alagaran. Salamat sa imong ginabuhat na, ug sa imong pang pagkabuhaton sa mga kinabuhi. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik na po sa atong leader. Amen. Daghang salamat sa pulong sa Dios nga habang nadungog karong buntaga. So daghang salamat po sa nagdala niini nga si Pastor Bong nga dito na kumusta man ang atong pagtuo. So pag kinabuhi na to no, daghang mga nahitabo, wala ta kabalo kung sa man ang mga mahitabo sa to kasi mahitabuon niya ugma o sunod adlaw. Pero ang kabalon na tong buhaton mo tuo tag masalig dira sa tong buhi na Dios. So, daghang salamat sa iyong mga pulong, no? O karon mga igsoon, mo padayon ta. Moadto kita sa paghinumdum sa gibuhat ni Christ sa krus sa Kalbaryo. Pero bago ni ana, moadto sa ta sa pag-awit ug isa ka awit atong awiton ang At the Cross.
Kaya to ang pasalamatan no ang tinapay nga mao kini ang nagsimbolo sa lawas ni Jesus. Yung nato to mga mata mga igsoon magamputa. Dalaygon ug may gugmaon ng mga Dios. Lord, kami nagaduol na usab diya kanimo uban ang amuang mga mapaubsanon nga mga kinabuhi. Lord, kami angay gyud nga magpasalamat sa kanunay diya kanimo Ginoong Dios. Tungod sa imong pagkamaayo, tungod sa tanan nimo nga gibuhat sa mo mga kinabuhi Ginoong Dios. Lord, unang-una kami nagaduol diya kanimo, nagapasalamat tungod sa kaluwasan nga imong gihatag kanamo Ginoong Dios nga kini libre ug walay bayad Ginoong Dios. Lord, salamat sa imong bugtong anak nga mao si Jesus nga mao'y bayad sa mong mga sala Ginoong Dios. Ug pinaagi siyang kamatayon dito sa krus sa Kalbaryo. Kami Lord, naapri ang among mga una-una ug kasing-kasing ug makita namo ang mga butang nga dili namo makita Ginoong Dios. Lord, salamat nining tinapay nga nasa mga tubangan nga among pag-ambitan karon nga mao kini ang nagsimbolo sa lawas ni Jesus nga mo'y nag-antos, mo'y nasakitan, mo'y nasamdan ug mo'y gilansang dito sa krus sa Kalbaryo nga kami dapat punta ang angay nga mag-antos Ginoong Dios. Lord, salamat kayo sa tanan. Salamat nining tinapay nga among pag-ambitan karon. Kining tanan Lord among ginapalik ang dungo himaya sa ngalan ni Jesus. Amen. Dugot ang mga mata. Dugot ang ulo. Piyaw ang mata. Lord God, kami nagpapasalamat, Lord. Ilabi na sa mga ginamitan ka nga simbolo sa mga dugo. Karon lamang maugasan ang mga sala ng God. Dako ning kabuhatan ng God. Dako ning kahinuntuan sa matag isa ka naman. Ngahi mo kami giugasan sa imong bilihang dugo ng God. Kami nagpapasalamat at dako niya, God. Kaya nag-una ka nagugma sa mga God. Dako ang imong pagmahal sa matag isa ka naman, Lord. Gusto nilipot na mo din mabuhat, God. Kung nilipot, pinahagi ka niyo, Ginoo. Salamat sa imong
ilabi na si mong pulong Ginoo. Namoy nagapainomdom ka na mo, kung nagabadom ka na mo, nagainomdom sa pagdansang diha sa Cross Calvario, Lord God. Naaron lamang maugasan ni Lord God, kung aron ni maluwas Ginoo. Sa makausa, daghang tayong salamat na God. Sa pagpatulog diha sa mundo ko, sa Cross Calvario, aron lamang maugasan, ilagi na ang mga sala. Kini akong ginampo sa pangalan ni Jesus nga mong maniluwas. Amen. Amen. O karon mato kita sa atong mga announcement. So sa atong mga announcement no makita dahil sa atubangan Monday, Wednesday, ug Friday na dayon natawag og morning prayer. Magsugod 5:30 sa buntag. So welcome ang matag usa ka moadto ni ana. Bago ta moadto sa atong trabaho, asa man ta moadto, welcome ta na moadto sa atong maten sa atong morning prayer. Every Wednesday pod naputay ginatawag og prayer meeting 4:30 sa hapon. So diri alang gihapon na. So welcome gihapon ang matag usa nga moattend sa to ang prayer meeting. Kung mo gusto ipag-ampo, welcome kayo mo nga moattend sa to ang prayer meeting. Sunod ang atong Sunday service mo alang gihapon matag Domingo alas 10 sa buntag magsugod. So sino matong special announcement. So siguro usahay kay namang gawin ka ng mugawas good na mga rules sa gobyerno kalit sa tawag na sa mugawas na kalit sa Wednesday, Thursday nga na good. So para ma-updated po ta sa may atong mga mahata po na schedule dito sa simbahan na po tayo sa Facebook. So sa
Facebook na po tayo page dito, i-search na ninyo Bible Fellowship Davao. So gawas na dito, nandito atong mga post, mga updated nato na post kung sa man ang mga schedule nato. So special announcement po nato ang atong offering. So nakasanayan nato may atong ipasapasang offering, pero karon kung namin gusto na ihalat sa atong buhi na Dios na lang tayo offering box ito sa kilid. So kanang color orange na diri sa may hagdanan, pwede niyo i-drive kung inyong mga offering. So kana nang siguro na napabay kadugang na announcement. Wala na. So sa makausa no, yung pa ito sa pulong ganina na nakadasig ka nato na kumusta man ang atong pagtuo, di ba? Inat kay atong pulong nga nato mo ganina kay naglikod, nagdasig sa atong pagtuo. Atong pagtuo, meaning anong pagtuo na to, dili na tayo mutuo sa Ginoo panahon sa kalipay. Di ba? Panahon po kung namay paminaw na to na maragwatas kasabot sa itong kinabuhi. Tuog yapon sa Ginoo. Di ba? Timanan na to, wala ta kabalo kung unsang mabot unya ugma o sunod adlaw. Ang nahibalaan lang nato, mutuo ta og mosalig sa Ginoo. So, iyang salamat no sa mga nagtambong, nadaw kayong kalipay nga nakauban mo namo karong Domingo ha. O karon manindog ta. Ginaya mo ta sa manindog ta ug moadto kita sa atong closing prayer. Magampo ta. Ito po na tatong ulo. Dalay ko namo nga Dios, may gugmaon sa tanan. Lord, daghang salamat kay Ginoong Dios sa imong pulong Lord na natungog na mo karong adlaw Ginoong Dios. Nga nagahagit Lord sa mong pagtuo Ginoong Dios na kinahanglan lang Lord na mosalig kami diha kanimo Ginoo. Masayod kami Ginoong Dios nga imong plano nga ri kanamo Ginoong Dios mo ang pinaka-the best na plano Ginoo. Lord, daghang salamat po Ginoong Dios bisan naman sa fellowship Lord sa matag usa ka namo. Daghang salamat Lord sa mga alawiton nga makadayeg kami kanimo Ginoong Dios, makaawit kami diha kanimo Lord sa among tibuok nga kinabuhi Ginoo. Lord, sa among bulag-bulag Ginoong Dios, nabulag man kami sa physical Lord apan iusa kami Ginoong Dios dira sa imong gugma Lord ug himuha Ginoong Dios among kinabuhi na makapahimuot kanimo sa buhat sa sulti o sa bisan unsa man namong himuon kanimo Lord. I-bless ang matag-usa kanimo namo ginasalig yung tanan. Sa pangalan ni Ginoong Hesus, Amen. Ug sa atong pagtapos mga igsoon atong awitan ang For All You've Done.